everyone! May bagong lesson na naman tayo. That is Grade 5 Math, Quarter 2, Module 6, Lesson 1. Visualizing ratio of two given numbers. Before natin pag-aralan kung paano natin i-visualize ang ratio of two given numbers, pag-aralan muna, i-define muna natin ang mga terms na ito. So first, ratio. Ano ang ibig sabihin ng ratio? Ratio is a comparison of two different things or numbers. So comparison daw ito ng dalawang magkaibang bagay or numbers. We generally express the two numbers as a ratio using a colon. So kapag nag-express tayo ng ratio ng two numbers or things, ang ginagamit natin is colon. Okay? So ano ba yung colon? Ito yung dalawang tuldok. Isa, dalawa. Okay? So maiintindihan niyo yan siya mamaya. The order in ratio is important. Okay, napaka-importante ng order ng ratio. Bakit? That is, the quantities mentioned in the statement must be in the same order as they are written in symbols. Ibig sabihin, kung ano yung nauna sa iyong statement, ganun din ang nauna sa order sa pagsulat mo ng mga symbol. Okay, so meron tayong examples. Maria cuts 3 triangles for every 5 circles to make a design. What is the ratio of number of triangles to the number of circles? Is it 3:5 or 5:3? Okay, si Maria daw is nag-cut siya ng 3 triangles kada 5 circles para makagawa siya ng design. Ngayon, ano kaya ang ratio ng number ng triangles sa number ng circle? Tandaan nyo na sa pagsulat ng ratio is napaka-importante ng order. Okay? So kung ano yung unang binanggit sa ating problem, yun din ang unang isusulat mo as your symbol. So ano yung unang binanggit natin dito? What is the ratio of number of triangles? So, ibig sabihin, si triangles ang mauuna to the number of circles. Okay, so saan ba si triangles? Ito. Meron tayong 3 triangles. So, 1, 2, 3. At meron tayong 5 circles. 1, 2, 3, 4, 5. So, paano natin isulat ang ating ratio? Of course, ang pagsulat ng ating ratio is 3:5 kasi uunahin natin sa pagsulat si triangles at 3 si triangles is to 5 circles. So ganito ang pagkasulat ng ating ratio. Again, ang pagkabasa natin, so ito yung tinatawag nating colon, okay? Ito yung ginagamit natin kapag ratio ang ating pinag-uusapan. Ang pagbasa sa ating colon, babasahin natin siya as is to. Okay, kaya 3:5. Okay, another example tayo. The ratio of number of balloons to a box. Okay, so ito yung balloons natin at ito yung ating box. Ilang balloons meron tayo? I-count natin. 1, 2, 3. So meron tayong 3 balloons. At ang ating box is isa lamang. Okay, so according to our rules, kung ano yung nauna sa pag-mention sa ating sentence, siya rin yung uunahin natin sa pagsulat into symbols. So dahil si balloons ang nauna dito, so uunahin natin sa pagsulat ang number of balloons. So ang ratio natin is 3 dahil 3 balloon is to 1 box. So ang ratio natin is 3:1. A ratio can also be written in fraction form since it is denoted as a quotient of the first number divided by the second number. The first number will be the numerator while the second number will be the denominator. So, ibig sabihin, ang ratio daw, aside sa pwede natin siyang isulat into colon, pwede rin natin siyang isulat into fraction. Take note na ang first number natin siya ang gagawin nating numerator at ang second number is ang ating denominator. So, si 3:1, kapag isulat natin siya into fraction is magiging 3/1. Okay, so kapag isulat natin siya into fraction, 3/1 na siya. Okay, siguro na intindihan na natin ang pag-visualize ng ratio of two given numbers. So ngayon, isasagutan natin itong dalawang question. First, what is the ratio of the number of vowels to the number of consonants in the English alphabet? Okay, so ano daw yung ratio ng number of vowels? Ano yung mauuna?
number of vowels to the number of consonants in the English alphabet. Okay, so ang vowels natin sa English consonants is A, E, I, O, U. So, meron tayong 5 vowels. So, ibig sabihin, ang vowels natin is 5. Isulat natin dito, 5 is 2. I-count natin kung ilang consonants meron tayo. Okay, so ang consonants natin is B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. So, meron tayong 21 na consonants. So, ibig sabihin, ang sagot natin is 5 is to 1. Or kapag isulat natin siya into fraction, magiging 5 over 21. Another example, in one calendar year, what is the ratio of the number of months with 31 days to the number of months with 30 days? Okay, so ang i-compare natin is ang number ng months in 31 days. Ilan kaya ang months na merong 31 days in 1 year? I-compare natin siya sa kung ilan ang months na merong 30 days in 1 year. So, ano ba yung mga months na merong 31 days? Okay, so first is January, March, May, July, August, October, and December. So, ilan ang months na meron tayong 31 days? Meron tayong 7 months na may 31 days. So, 7 is 2. Ilan naman yung months na merong 30 days? So, i-count natin. April, June, September, at November. So, meron tayong 4 na months na merong 30 days in 1 year. So, ang sagot natin is 7 is to 4. Or kapag gawin natin siyang fraction, magiging 7 over 4. Okay, another example tayo. What is the ratio of the following figures? Okay, so ang first figures natin, meron tayong flowers dito sa taas at sa baba is meron tayong butterflies. So, i-count natin kung ilan ang ating flowers. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ano yung nauna sa ating figures? Flowers. So, ibig sabihin, uunahin natin sa pag-count si flowers. So, meron tayong 5 flowers. So, 5 is to ilang butterflies? 1, 2, 3. Okay, so 5 is to 3. So ito na yung sagot natin. Ang ratio ng flowers to butterflies is 5 is to 3. Or kapag isulat natin siya into fraction, magiging 5 over 3. Figures number 2. So meron tayo dito 1, 2, 3, tatlong ladies. At 1, 2, 3, 4, 4 na men. So, i-compare natin ang kanyang ratio. Ano yung nauna? Ang mga ladies. Pagkatapos, ang men. So, ibig sabihin, uunahin natin sa pagsulat ang ladies. So, meron tayong 1, 2, 3. Okay. So, ang ratio natin is 3 is to ilang men? 1, 2, 3, 4. Okay. So, 3 is to 4. And kapag isulat natin siya into fraction, magiging 3 over 4. Okay, so ganito lang kadali ang pagsulat ng ratio sa mga following figures. Basta titingnan nyo lang kung ano yung nauna at i-count nyo siya ng maayos at meron na agad kayong sagot. Grade 5 Math, Quarter 2, Module 6, Lesson 2. Identifying and Writing Ratios. Kung natatandaan nyo ang ratio sa previous lesson natin, ang ibig sabihin ng ratio is a comparison of two things. So, nagko-compare tayo ng dalawang bagay, tapos sa ating pagko-compare is gumagamit tayo ng colon. Or pwede rin natin siyang i-compare gamit ang fraction. Sa araw na to, matututunan nyo kung paano ba natin i-identify at isulat ang equivalent ratios. Okay, so meron tayong example dito. Meron tayong circle at meron tayong triangle. So, i-count natin kung ilang circle meron tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I-count naman natin kung ilang triangle meron tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Sa ating previous lesson, natutunan natin kung paano natin isulat ang symbol, kung ano yung nauna. So, since ang nauna dito sa ating figure is si circle, so ibig sabihin ang number ni circle ang iuna natin sa pagsulat. Pagkatapos, ang number ni triangle. So, ang circles natin is 6. So, meron tayong 6 na circle. So, 6 is 2. Ito yung colon na tinatawag natin, tapos babasahin natin siya as is 2. Ilang triangle? 8. So, 6 is to 8. So, ito na yung ratio natin. Ngayon, titingnan natin kung ano ba ang kanyang equivalent fraction ni 6 is to 8. Ang equivalent fraction ni 6 is to 8, kapag igrupo natin ang ating figure ng tig-dalawa, so kung meron tayong dalawa dito at dalawa dito, and then, gawin lang natin siyang tig-dalawa. Okay. So, ngayon is i-count na natin kung ilang tig-dalawa meron tayo. So, dito sa circle, ilang tig-dalawa meron tayo? 1, 2, 3. So, pwede natin siyang isulat na 3 is to 1, 2, 3, 4. Okay, 3 is to 4. So, ito yung equivalent fraction ni 6 is to 8. 3 is to 4 ang kanyang equivalent fraction. Kapag i-express natin siya into fraction, or si 6 is to 8 is magiging 6 over 8. At ang kanyang equivalent fraction is 3 over 4. Okay. So, ito na yung equivalent fraction ni 6 is to 8, 3 is to 4. Ngayon, titingnan natin kung ano ba ang relation nitong dalawang ratio natin or itong dalawang figure natin. So, ano ang relation ng dalawang ratios natin? Itong dalawang ratio natin is related sila since si 3/4 is the lowest term of 6/8. Okay, napansin nyo? Si 3/4 is the lowest term of 6/8. Kapag i-reduce mo into lowest term si 6/8, ang kanyang sagot is 3/4. So, therefore, related itong dalawang ratios natin. Okay? So, you can reduce the ratios to lowest term by dividing both terms of each ratio by their GCF or greatest common factor. So, ma-reduce natin ito into lowest term sa pamamagitan ng pag-divide natin sa kanilang greatest common factor or GCF. Kung hindi nyo alam kung paano kukunin ang GCF or greatest common factor, meron tayong separate na video para dyan para maintindihan nyo kung paano ba natin i-reduce itong ating ratio or ang ating fraction. Bakit siya naging 3/4? Okay, so i-explain ko lang sa inyo na ang GCF ni 6 at ni 8. So kapag kinuha mo ang GCF ni 6 is 6 times 1 and 3 times 2. Ito yung mga number na kapag i-multiply mo is mag-result into 6. So, ito lang yung mga number na pwede nating i-multiply na ang sagot is 6. Wala nang ibang number. Hindi na tayo pwedeng mag-multiply ng 3 times 3 kasi 3 times 3 is equal to 9. So, ito yung mga factors ni 6. 6 and 1, 3 and 2. Si 8 naman, kapag i-factor natin, 8 times 1 and 2 times 4. Okay, so ito din yung factor ni 8. 8 times 1 at 2 times 4. So ngayon, titingnan natin kung saan ba sila nagkapareho. Nagkapareho sila sa 1 at sa 2. So nagkapareho sila sa 1 at sa 2. Ngayon, ang hinahanap natin is GCF or greatest common factor. So saan yung pinakamalaking nagkapareho sa kanila? Si 2. So therefore, si 2 ang ating GCF. So sa pag-reduce ni 6 is to 8 or 6 over 8, i-divide natin sila pareho sa kanilang GCF na 2. So, 6 divided by 2 is equal to 3 and 8 divided by 2 is equal to 4. So, therefore, ang ating equivalent fraction sa ating ratio is 3 over 4. Paano naman natin i-check kung ang ratio na ito is equal? Diba sinabi natin kanina na ang 6 is to 8, ang kanya equivalent fraction is 3 is to 4. Or 6 over 8 is equal to 3 over 4. So, paano natin masasabi na equal itong dalawa? Okay, so ang gagawin natin is hahanapin natin ang means and extremes ng ating ratio. So, ang means natin is itong number na nasa loob. Ito yung ating means and ito yung ating extremes. Okay, so ito yung ating means at ito yung ating
extremes. Ang number na nasa loob is tinatawag nating means, si 8 at si 3 is means, at ang number na nasa gilid, si 6 at si 4 is tinatawag nating extremes. Ngayon, ang gagawin natin para malaman natin kung equal ba itong dalawa, so first, get the product of the means and extremes. So, ibig sabihin, i-multiply natin ang ating means at ang ating extremes. Okay? So, kapag i-multiply natin siya, ang ating means is 8 times 3 is equal to extremes natin, 6 times 4. 6 times 4. So, 8 times 3 is equal to 24 and 6 times 4 is equal to 24. So, therefore, check siya. So, therefore, ibig sabihin si 6 is to 8 at si 3 is to 4 is an equivalent fraction or equivalent ratio. Okay, so dito naman tayo sa fraction. Paano naman natin i-check kapag fraction ang binigay sa inyo? Paano natin siya i-check kung tama ba ito or equivalent ratios ba itong dalawa? Okay, so get the cross product. So, ibig sabihin, i-cross multiply natin si 6/8 at si 3/4. So, 6 over 8 is equal to 3/4. Okay, so i-cross multiply natin siya. So, ang i-multiply natin is si 6 at si 4. So, 6 times 4 is equal to 8 times 3. Okay, so i-multiply natin. 6 times 4 is equal to 24. 8 times 3 is equal to 24. So, therefore, check pa rin siya. Ibig sabihin, this is an equivalent ratio. So, equivalent ratio si 6 over 8 at si 3 over 4. Okay, so ang process sa pag-multiply natin sa means and extremes is called getting the cross product. So, ang tawag dito is kinukuha natin ang ating cross product. Ito yung process na ginagamit natin para malaman natin kung ang ating dalawang ratios is equal ba siya. Okay? So, ito yung ginawa natin kanina para ma-prove na ang ating dalawang ratios is equal. Ngayon, I think naintindihan natin ang ating lesson. So, meron tayong mga example dito. Right check if the set of ratio is equivalent and X if it is not. So, lalagyan natin ng check kapag equivalent ratio sila at X naman kapag hindi sila equivalent ratio. Okay, first, 5 over 35 is equal to 1 over 7. So, ano yung gagawin natin? Dahil fraction ang given natin, ang gagawin natin is i-cross multiply natin siya. So kapag i-cross multiply natin, si 5 i-multiply natin kay 7 at si 35 i-multiply kay 1. Okay? So 5 times 7 is equal to 35. And 35 times 1 is equal to 35. Equal ba sila? Yes, equal. Kasi 35 is equal to 35. So therefore, check itong number 1 natin. Okay? 7 is to 6 is equal to 32 is to 36. Okay, so ratio ang given natin. So ang gagawin natin, kukunin natin ang means at extremes pagkatapos i-multiply natin. So ang means natin is 6 and 32. So i-multiply natin si 6 at si 32 para hindi tayo matagalan. Okay, gagamit ako ng calculator. So 6 times 32 is equal to 192. And then, si extremes naman ang i-multiply natin. Si 7 at si 36. So, 7 times 36, 7 times 36 is equal to 252. Equal ba silang dalawa? Hindi. Kasi si 252 at si 192 is not equal. So, therefore, ang sagot natin sa number 2 is X. Number 3, example naman tayo. 6 is to 9 is equal to 42 is to 63. So, i-multiply natin ang ating means at ang ating extremes. Okay, so i-multiply natin si 9 at 42. 9 times 42 is equal to 378. At si extremes naman, 6 times 63. So, 6 times 63 is equal to 378. Equal ba? Yes, equal. So, therefore, ang sagot natin is check. Okay. So, pero, huwag nyo gamitan ng calculator ha. Of course, ginamitan ko ng calculator para makita nyo kung equal ba siya. Kasi kapag i-multiply pa natin, matatagalan tayo. Okay, so, number 4 na tayo. 8 over 10 is equal to 4 over 5. Dahil fraction, i-cross multiply natin. So, si 8 i-multiply kay 5 at si 10 i-multiply kay 4. So, 8 times 5 is equal to 40. And then 10 times 4 is equal to 40. Equal ba?
Yes, equal. So therefore, check ang ating sagot sa number 4. Number 5 naman. Okay, so ratio naman. 3:4 is equal to 12:16. So means and extremes ang i-multiply natin. So ang means natin is 4 and 12. So 4 times 12 is equal to 48. And then 3 times 16 is equal to 48. Equal ba? Yes, equal. So therefore, check ang ating sagot. Okay, so kung nag-aalangan kayo, i-multiply natin si 4 times 12 is equal to 48. And then 3 times 16 is equal to 48. So equal silang dalawa. Last example tayo, fraction. 3/4 is equal to 5/7. Okay, so fraction, cross multiply. So i-multiply natin si 3 kay 7. 3 times 1 is equal to, 3 times 7 is equal to 21. And then 4 times 5 is equal to 20. Okay, so equal ba si 21 at si 20? Hindi. So therefore, ang sagot natin sa number 6 is X. Mahirap bang i-identify kung ang ratio is equivalent o hindi? Hindi. Napakadali lang. Kapag fraction ang iyong given, so i-cross multiply mo lang siya. At kapag ratio naman, kunin mo ang means at extremes pagkatapos i-multiply mo. At meron ka ng sagot. That's all for today's video, guys. See you in our next lesson. Bye, guys!